Arestado ang isang lalaking nanloob noong nakaraang taon sa isang bahay sa Caloocan City. Ang kabuang halaga ng kanyang mga ninakaw umabot sa 1 milyong piso. Nakatutok si James Agustin. Walang kawala sa mga operatiba ng D6 Special Operation Unit ang 26 anyo sa lalaking construction worker na subject ng bitbit nilang arrest warrant para sa kasong robbery sa Barangay 178 Camarin, Caloocan. Sa imbestigasyon, nilooban umano ng lalaki at kanyang kasabwat ang isang bahay sa lugar Nobyembre noong nakaraang taon. Walang tao noon sa bahay dahil nasa ibang bansa ang may-ari. According sa witnesses doon sa area, na laman nila na binuksan ng mga suspect yung bahay. Nilimas yung mga gamit. So, ang mga nakuha doon, mga pera, alahas, mga flat screen na TV, washing machine, mga damit at saka mga mamahaling sapatos. So sa kabuuan, according sa victim, umaabot ng 1 million ang worth ng mga ninakaw sa kanyang mga gamit. Tinanong namin siya kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Sa akin lang po, nagbenta lang po ako eh. Na halos nadamay lang rin po sa pangyayari. Pero po, dun sa paglolo po dun, humihingi po ang dispensa nangyari po sa nakawan po dun sa may-ari. Iniimbestigahan pa rin namin kung meron siya mga involvement sa mga ibang nakawan. Pero ang record na nakuha namin as per background investigation is na-involve siya sa illegal gambling. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang kasabwat ng naarestong lalaki. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nasa Pilipinas si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para sa kauna-unahan niyang official visit sa bansa. Ang mga tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa live na pagtutok ni Mariz Zuman. Mariz. Ivan, sa kauna-unahang pagbisita dito sa Pilipinas ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ay kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang matibay na kooperasyon ng dalawang bansa at muli nilang iginiit at pinagtibay ang 56 na taon na ugnayan ng Pilipinas at ng Singapore. Sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sina Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at may bahay nitong si Mrs. Wong sa Kalayaan Grounds ng Malacanang ngayong hapon. Sa ginanap na bilateral meeting, tinalakay ng dalawang lider ang iba't ibang issue at oportunidad, kabilang na ang kalakalan, pamumuhunan, seguridad sa rehiyon at digital cooperation. Binigyan diin ng Pangulo ang lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan mula sa kalusugan, disaster response, renewable energy, edukasyon at digital innovation. Binigyang halaga rin niya ang ASEAN Community Vision 2045 na layong maging mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan ang rehiyon. Sabi naman ni Prime Minister Wong, isang karangalan ng bisitang ito at binanggit niyang malalim na kasaysayan ng pagkakaibigan ng dalawang bansa at ang patuloy na lumalawak na ugnayan sa negosyo. Nagpahayag din si Prime Minister Wong ng buong suporta sa pamumuno ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa 2026 at hangaring mas pagtibayin pa ang samahan ng dalawang bansa para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan. Sa kanila namang joint press statements, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Singapore dahil sa mabilis nitong pagtugon at pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo noong Oktubre. At si Prime Minister Wong naman nagpahayag ng paghanga at suporta para sa mga Pilipinong manggagawa sa Singapore, lalo na sa mga healthcare workers na naging katuwang nila sa panahon ng pandemya. Ivan, hanggang bukas mananatili si Singaporean Prime Minister Wong at ang kanyang may bahay na si Mrs. Wong dito sa Pilipinas para sa kanilang 2-day official visit. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Mariz Zumali. Ang pag-aaral ang unang hakbang para makamit ng isang bata ang kanyang pangarap. Kaya layon ng unang hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation na bigyan ng sapat at maayos na gamit pang-eskwela ang mga estudyante na magsisilbing instrumento para lalo pang pag-igihan ang pag-aaral. Dahil po sa inyong tulong, naging daan tayo ng pag-asa sa mga kabataang nakatanggap ng kumpletong gamit pang-eskwela sa Maguindanao del Norte. Literal na itinatawid ng mag-asawang Dadang at Maula ang pag-aaral ng kanilang anak na si Omayma.
Araw-araw kasi silang dumaraan sa peligrosong ilog na ito sa Dato Block, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Maihatid lang sa eskwelahan ng anak. Sabi ko, wala kaming maibigay sa inyo na may pabaon, may pamana. Kahit ito man lang pag-aaral, masuportahan namin kayo. Matawid po kami. Kahit po malakas ang alon, malakas ang baha. Doble kayo din na mag-asawa para paghandaan ang pagpasok ni Omayma sa grade 1. Si Dadang, tagawali sa isang resort. Habang nangingisda at may extra bilang karpintero naman, si Maula. Sa ngayon, ma'am, mahirap. Kasi kulang talaga ng isda ba? Panahon ng walang isda. Mahirap ngayon tag-ulan. Malaki ang alon, hindi kayo makalawod. Sa kabila nito, patuloy ang pag-abot ng pangarap ni Omayma. Gusto ko pong maging pulis para po matulungan yung mga tao. Ang GMA Kapuso Foundation nag-umpisa na pong mag-ikot sa bansa para maghatid ng kumpletong gamit pang eskwela. Kabilang sa ating napasaya ang 3,000 mag-aaral mula kinder hanggang grade 1 sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ito po ay napakalaking tulong po sa amin, lalong-lalo na dito sa mga areas na hindi gaano kaswerte yung mga estudyante sa mga bagay. Kaya malaking tulong po ang GMA Kapuso Foundation sa lugar. Sa mga nais makiisa sa aming proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Never underestimate dog bites no matter how much we love our fur babies. Yan ang paalala ni Sparkle Beauty Queen Michelle D matapos makagat ng kanyang pet. Sa Instagram, ibinahagi ni Michelle ang natamo niyang sugat malapit sa kanyang mata at baba. Gaya ng kanyang paalalang act quick, agad pumunta sa clinic si Michelle. Sa hiwalay na IG story, pinost ni Michelle ang photo nila ng kanyang fur baby habang karga ito. Pag-assure pa niya, love niya ang kanyang fur baby girl. Pinagtulungang bugbugin ng isang grupo ang isang lalaking minor de edad sa Iloilo. Nahuli ka ang panggugulpi na posibleng nag-ugat umano sa pakikipag-break ng biktima sa kanyang dating kasintahan. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa video, makikita nga may pinagtutulungang bugbugin ng isang grupo ng mga kalalakihan. Ang lalaking binubugbog, ilang beses na tumba. Nahinto lang ang grupo nang may mga umawat na. Kaagad namang tumakas ang mga nambugbog. Ang insidente nangyari sa Santa Barbara, Iloilo pasado alas 2 nitong Lunes ng hapon. Menor de edad ang biktima na 17 anyos lamang. May upod siya kuno ni duwa sila sir, pero do siya lang guro ang nasumbagan. Sinikap ng news team na makuhanan ng panig ang biktima, ngunit hiniling ng ina nito na hindi na muna sila magpalabas ng pahayag. Pero ipinakita niya ang mga larawan ng gasgas na natamo ng anak dahil sa insidente. Isinailalim na ang biktima sa medical examination. Ayon sa pulisya, posibleng napagtripan lang ang biktima, ngunit tinitingnan rin kung may kaugnayan ang insidente sa babaeng dating karelasyon ng biktima na kanyang hiniwalayan. Bala natin itong information na do grupo sang bayi ang mga grupo man to nga nagkasumbag sa pamata sa minor naton. Hindi ito ang unang insidente ng gulo sa naturang lugar. Noong Mayo ngayong taon, isa ring minor de edad ang sinuntok habang tumatawid sa pedestrian lane. Ayon kay Captain Senieres, may pulis ring naka-assign upang magbantay sa lugar, ngunit may pinuntahan ito nang mangyari ang insidente. Plano ng Santa Barbara Police na mas paigtingin pa ang police visibility sa lugar. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Iginit ng bagong PNP chief na nire-respeto ng pulisya ang karapatang pantao kaya wala raw dapat ikabahala sa utos na paramihan ng maaaresto. Nangako rin ang hepe ng pulisya na pabibilisin ang pagresponde ng mga pulis sa bawat emergency. Nakatutok si June Veneracion.
Kapag may nangangailangan ng tulong ng mga pulis, presinto ang kadalasang pinupuntahan. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, ang ganyang nakagawian ang nais niyang baguhin. Huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto, sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Ayan ang aming pact sa inyo, yan ang aming pangako. Gagawin namin yan. Ang 5 minutong response time ang naisubukan ni Torre sa Metro Manila matapos ang kanyang unang command conference kahapon. Ito aniya ang middle ground sa nauna niyang idineklarang 3 minutong response time ng maupo nung Lunes at sa standard na 7 minuto. Humingi kami ng pahintulot sa Quezon City Police District na subukan ang kanilang mga pulis. May pinatawag kami sa 911 para i-report na kunwari ay merong nagaganap na krimen. Emergency po rito, pero pong nagmamahawi dito sa may street to. SGC building, Order Baginoo. Lasing po yan, sir? Lasing po. Sa loob ng 4 na minuto, meron nang dumating na mga pulis. Buong akala nila, meron talaga silang re-respondihan. Ito yung tawag kanina, tinetest natin kung gaano ba ka-ready yung ating mga kapulisan. Sa Quezon City Police District, meron na talagang umiiral na 3-minute response time na sinimula nung panahon ni Torre bilang District Director. Para naman balanse ang trabaho at pahinga ng mga pulis, papaiksiin ni Torre ang nakasanayang duty ng mga pulis sa major cities. Alam niyo ba ang kadalasang duty ng mga pulis tumatagal yan ng 12 oras, lalong-lalo na sa mga matataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Merong 6 a.m. hanggang 6 p.m. at 6 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan. Pero ngayon, gagawin na lang yung 8 oras, lalong-lalo na sa mga major urban areas sa buong bansa. Sa Quezon City Police District, sisimulan na ang 3 shift ng mga pulis. Mas malakas po yung tao natin sa ground, mas makaka-responde po sila, mas mabilis silang kumilos, at ang isa po ay makakasama nila yung pamilya nila. May mga ipapasara naman na police community precincts si Torre para madagdagan ng mga pulis na magpapatrolya sa kalsada. Binigyang diin naman ni Torre na ayaw niya ng patayan maliban na lang kung ang buhay naman ng mga pulis ang malagay sa peligro. Ito raw ang kaibahan ng kanyang direktiba na paramihan ng maarestong sangkot sa lahat ng klase ng krimen na magiging basihan ng performance evaluation ng mga pulis. Kaya wala raw dapat ikabahala ang Commission on Human Rights. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis. Pero ito ay dapat i-temper ng human rights. We respect human rights. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinaghuhuli ng MMDA ang mga habal-habal o rider na kolorom umano ang biyahe at gumagamit pa ng uniforme at pangalan ng isang ride-hailing company. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang pumwesto ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force kasama ang PNP Highway Patrol Group sa may EDSA Cubao. Ang target, nangungulorum ng mga motorsiklo. Umusbong ang operasyon matapos ang reklamo ng isang ride-hailing app company na nagagamit umano ang kanilang uniforme at pangalan sa pangungulorum. Ginagamit ang kanilang helmet, ginagamit ang kanilang uniform. Yung iba naman po, they're still part of the company, pero ang ginagawa po nila, hindi nila ginagamit yung app. So kung hindi po nila ginamit yung app, hindi po nakatrack, hindi po nakabooking, lumalabas po niyan, kolorum po yan or habal-habal. Maya-maya, isa-isa nang napaghuli ang mga inireklamong rider. Upon investigation ho, nakiram lang daw po niya itong uniform niya. Kunin niya lang po yung... Bakit niyo po naisipang gumamit ng joyride uniform na hindi naman po kayo allowed o hindi naman po kayo joyride biker? Para lang po sa protection. Yes, sir. Sir, sa dami ng maraming pwede kang gamitin protection sa init, joyride talaga. Bakit sir dalawa yung helmet mo? Kasi meron po akong natid sir na, na kaibigan ko. Meron ding nahuling tinatakpan ng tape ang kanilang plaka. Bakit mo po tinakpan? Matagal na po yan nakatakip sir eh. Matagal na po? Opo, pagkakuha ko pa lang po ng plaka ko. Pero kahit na, nung pagkakuha mo pa lang, alam mong bawal tinatakpan ng plaka, tama po ba? Nung una, hindi po. Ang isang ito, lehitimo namang miyembro ng ride-hailing app. Pero di ginamit ang app sa pamamasada. At sa halip ay nagpakontrata. Papunta po dito 200. So wala pong booking, bayad na lang.
Paliwanag niya. Nasa isip ko lang po talaga, sir. Sayang din naman po kung ano, alam ko naman po bawal. Kaya lang? Niisip ko rin po, sayang din po. Kumbaga, wala po kasi akong pagkakitaan na talaga. Huwag po sana nating tangkilikin na hindi po kayo nakabook dahil hindi po tayo pasok sa insurance at mas magandang nakapag-book po kayo para insured po kayo. Hindi biro ang penalty sa mga mahuhuling nangongolorum. Suspendido na ang lisensya mo ng 3 buwan, may impound pa ang motorsiklo mo at pagmumultahin ka pa ng 6,000 pesos. May ilan pang motoristang nasita ang MMDA sa may West Service Road sa Barangay 160 Zone 14, sakop ng Caloocan City dahil mga naka-illegal parking naman. Tuloy, madalas umunong usad pagong ang daloy ng mga sasakyan sa lugar. Masikip na po yung kalsada 2 linya na lang po ito, 2-way pa po ito. At napakahalaga because it interconnects palabas po ng NLEX connector papunta pong Skyway. So kung tutuusin, this is a very busy road already. Pinaguhuli ng mga enforcer ang mga inabutang driver. Yun namang unattended, pinaghahatak. Aabot sa mahigit 50 ang natikitan. 22 naman ang natow. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok. 24 oras. Inaprubahan ng Kamara ang panukala para sa 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Mas mataas ito sa naunang inaprubahan ng Senado na 100 peso legislated wage hike. Kaya panawagan ng isang senador, i-adapt na lang ang bersyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. As having been approved on third reading. Lusot na sa ikatlo't huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 11376 na nagbibigay ng 200 peso daily wage increase para sa mga minimum wage workers sa pribadong sektor. 172 ang bumoto ng yes, 0 sa no, at 1 ang nag-abstain. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng petrolyo, taas ng presyo ng tubig, at taas ng presyo ng kuryente. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses, but I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. More income means more spending. More spending means more economic activity. So yes, I voted yes because no one working full-time should still be going hungry. It's time that we give our workers what they rightly deserve. Maraming salamat po. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike 1 araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng mga disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprubahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Natutuwa naman si Senator Mig Zubiri sa pagpasa ng Kamara sa naturang panukala bilang tulong sa mamamayan. Nanawagan naman siya sa mga kasamahang senador na kung maaari i-adopt ng Senado ang bersyon ng Kamara. Pero kung hindi, magpatawag na raw kaagad ng bicameral meeting para agad na maipasa ito bago mag-adjourn ang Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Namataan ang isang Chinese Navy vessel sa gitna ng maritime exercises ng Pilipinas at Amerika sa Zambales. Gayunman, naging matagumpay at payapa ang maritime patrol ng BRP Miguel Malvar na kauna-unahang nitong misyon simula ng MACO mission noong May 20. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Interoperability at seamless communication sa mga kapartner na bansa. Inalamang ito sa nais-sanayin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterparts sa Amerika sa isinagawang maritime exercises sa dagat sa Zambales. Bandang 8:00 ng umaga, nag-link up na ang PCG sa Philippine Navy.
Port Bowser crossing to starboard, range 6 nautical miles, CPA 4.3 nautical miles, sir. We're able to test our capabilities. We're able to operate to enhance our interoperability. Kasalukuyan nagpapatrolya itong BRP Miguel Malvar sa karagatan ng West Philippine Sea. Mahalaga ang biyahe na ito ng barko dahil ito ang kauna-unahan nilang fishing mission. Simula nang makomisyon ito, nito lang May 20. Sa haba ng mahigit 118 meters at lapad na halos 15 meters, umaabot sa 28 knots ang takbo ng barko. Meron din itong sopistikadong weapon at missile system. Habang nagpapatrolya naman ang mga barko ng Pilipinas at nasa himpapawid ang helikopter ng Amerika na mata ng isang Chinese Navy vessel na may 10 nautical miles ang layo mula sa aming lokasyon. We were able to detect it sa radar natin from the range of 8 to 10 nautical miles using our sensors, our radar. However, wala naman pong ginawang unusual activities. Sa kabuuan, naging mapayapa at tagumpay ang unang pagsabak ng BRP Malvar kasama ng pagsasagawa ng Maritime Patrol kasama ang PCG, Philippine Air Force at US Marines ng misyon ay mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Is Bea Alonzo in love? The question remains. Sa fans, lalo't spotted ang aktres kasamang businessman na si Vincent Co sa ilang event. Makichika kay Nelson Canlas. Ito na ba ang pinakahihintay na plot twist ng taon? Could it be na ito ang one more chance ni kapuso actress Bea Alonzo? Matapos ang kanyang breakup sa dating fiancé na si Dominic Roque, netizens are abuzz matapos mapansing tila nadadalas kasama ni Bea ang businessman na si Vincent Co. Mula nang makuhanan sila ng pic na magkasama sa Bangkok Airport kamakailan, umugong na ang usapan ng relasyon ng dalawa. Nitong Mayo, naging parte si Bea ng isang malaking event ng kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Vincent. Pero hindi na pinayagan ng media na ma-interview si Bea o Vincent. At nang lumabas ang group picture sa post ni Heart Evangelista, magkasamang muli ang couple. Napatanong ang marami, ito na ba ang kanilang soft launch? Lalo silang nagpakilig dahil sa sweet post nang magpa-picture sina Bea at Vincent sa birthday celebration ng road manager ng aktres na si Nina Ferrer. Hanggang ngayon ay nananatiling tahimik ang kampo ni Bea tungkol sa ugnayan ng dalawa. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Ivan Mayrina. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.